Alam nyo, pagdating sa mga scooter, hindi mawawala ang brand na Honda. Diyan ang Honda Click, Honda EDV, ano pa ba, Honda XRM. Teka, hindi pala scooter ang XRM. Pero ito ang unang beses na naglagay sila ng road sync sa isang scooter. Kaya, ito, boys and girls, bago for 2025, ang Honda PCX 160. Bago tayo magsimula, gusto ko lang ipakita sa inyo ang helmet na gagamitin natin para sa video na to, ang SEC Saga. Bagong sport touring helmet ng SEC Motosupply pang daily o weekend ride. Isa sa mga premium helmet ng SEC dahil same maker to ng iba pang carbon helmet nila tulad ng Nisec at Odyssey. Sporty design na maganda ang pagkaholma at maganda pang long ride dahil mayroon tong sun visor. Ganun pa man, hindi din ganun kabigat to para sa ibang sport touring helmet. Easy access at good looking vents, quick release strap at intercom ready na din. 3,800 pesos ang presyo para sa mga plain designs at 3,900 pesos naman para sa may mga decals. Mabibili sa SEC Motosupply Caloocan main branch o sa pinakamalapit na SEC dealer sa location mo. PCX user din ako way back 2023 hanggang 2024. Sobrang nag-enjoy ako kahit isang taon lang sa akin yung motor. Kung saan-saan ko nga nadala Mapabulinaw, Pangasinan man hanggang Albay, Bicol. Pero ngayong 2025, okay pa din kaya kumuha ng PCX. Kung magamit ng 157cc displacement, liquid-cooled 4-stroke, 4-valve, single-cylinder, single overhead cam na naka-CVT at may sipa ng 15.8 horsepower at 8,500 RPM and 14.7 Nm of torque at 6,500 RPM. Fuel tank capacity is 8.1 liters, may timbang na 133 kilograms at may dalawang variant ang latest PCX. Standard version for 133,400 pesos at road sync for 154,900 pesos. Standard at road sync, same engine lang ginagamit kaya huwag kayong mag-alala. Para sa standard PCX, meron tayong tatlong kulay, isang Vortex Red Metallic, Pearl Fadeless White at isang Matte Bullet Silver. For the road sync, dalawa lang po ang available na kulay. Isang Pearl Fadeless White ulit at itong Matte Gunpowder Black Metallic na nasa harap nyo ngayon. Alam niyo, first time ko makakita ng ganitong kulay ng PCX Ganda sa black tapos ganitong kulay na mags. Tandem no? Pero alam niyo kung anong nagustuhan ko dito sa PCX? Hindi loud yung itsura niya Purong elegante na walang bahid ng sticker, pera na lang dito sa gold emblem dito sa rear. Ang sexy ng mga cutout Itong gilid niya, kung titignan nyo, may onting big siya sa harap. Tapos dito sa part na to, medyo bago na itsura niya kumpara sa dati. Lumapad siya gawa nitong payong nakauling dito sa part nito. Wala ko po yung apakan natin. May rubber na din. Kung tatanggalin nyo, napakadali lang. Also, kapag nangangalay tayo, may decent na laki ng apakan dito sa part na to. Gusto nyo stretch yung mga paa nyo, yan, apak nyo dyan. Footrest, ganun pa rin nila. Hindi mo kakalaing apakan to para sa mga pasahero nyo. Kasi nagbe-blend siya sa itsura ng motor Kaya gusto ko yung footrest ng PCX Yung dating may black sa gitna, purong silver na. Kapag pababa nyo, ganyan. Malapad yung apakan para sa mga pasahero nyo. Tsaka hindi wiggly. Intact siya. Then, all the way back here, meron tayong gold emblem PCX 160. Na wala nang kahit anong emblem o decal pa bukod dito sa nasa likod niya. Mas simple, mas maganda. Two-tone seat po ang ginamit para sa road sync. Ito pa rin yung dating leather nila. Ito yung nag-stretch out Lagi yung ginagamit yung motor. Ayan, magkakaroon siya ng stretch mark. Napansin ko lang sa PCX, mahilig sila gumawa ng ganitong style ng upuan. May space sa gitna. May tulong din to just in case iniwan nyo yung motor sa parking, bilad sa araw. At least madali siyang mag-dissipate ng heat kapag ginamit nyo na. Then sa likod, mayroon ng grey leather. Pero iba yung texture niya. Hindi katulad dito sa main seat. Also dito sa part na to. So malapad na main seat at medyo malapad din na pillion seat. At
At ito ang gusto ko sa PCX. 90% ng scooter ngayon gumagamit ng grab bar. Sa PCX, meron pa rin naman pero iba na yung styling niya. Ayan, kakapit kayo sa ilalim. Hindi halata, di ba? Ang ganda ng ginawa ng Honda dito. May 4 na tornilyo dyan sa loob para kung gusto nyo maglagay ng bracket para sa mga top box nyo. Ganyan po convenient ang PCX. For our compartment, isa lang po ang glove box natin. Dito siya sa left side. May cover to pero hindi siya pwedeng ilak. Yan, pindutin nyo lang. Hindi rin po to kalakihan. USB niya ay Type-C. Na ako mag-charge kayo. Cellphone check S23 Ultra. Sobrang laki na itong cellphone na to. Tignan natin kung kasya. Yan, ubra naman. Saka mga wallet. Ganun lang. Keyless po ang scooter. Ito ang remote niya. Kailangan lang at least 2 meters away ang remote para ma-operate yung motor. Kung gusto nyo bulsa, pwede rin naman. Pero ilalagay ko na lang siya dito sa compartment natin sa harapan. Meron tayong knob dito sa right side ng bike. Push lang natin hanggang sa umilaw siya. Makita nyo yung ring light na blue. 1 click clockwise para mabuksan ang seat of fuel. For example, bubuksan natin ang fuel. Papagas tayo. Tada! Maganda yung fitting tsaka yung spring nitong fuel lid. Kagandaan pa dito kung mapagas kayo. Ayan, pwede nyo ilagay yung cover dyan. Then for our seat, yan. Malaki po ang seat storage nyo. 30 liters seat compartment. Malaki-laki to. Ngayon, subukan natin ang bagong helmet ng SEC. Ang SEC Saga. Full face helmet to. Tingnan natin kung ubra. Lumapat naman siya. Sana lang magsara. Dude, walang ka-problema. Parang sinukat, men. Meron din tayong mga ilang-ilang tools at lagay ng documents dito sa taas. Dalawang hook pa rin para sa mga helmet natin. At this is our seat compartment. Tulad pa rin ng dati, meron pa rin tong answer back. At anti-theft alarm. Para pa tayo, isang pindot lang. Pagdating sa harap ng motor, halos ganun pa rin actually. Mas naging decente lang tignan ngayon. Dati kasi yung daytime running light dito natatapos. Ngayon, tinodo nila hanggang baba. So isang linya na yan ng daytime running light. LED twin beam sa harap. Nice. Mas lumapad din yung windscreen in black. Dude, parang ibon, no? Running light natin. Diyan siya nakalagay. Para sa taillight, yan na po yung itsura niya. Alam niyo, mas gusto ko yung itsura ng taillight natin ngayon. Medyo letter yun na LED taillight. Then, yung turning lights natin, yan na po ang itsura niya. Integrated siya sa cowling. Hindi siya nakalawit. Nice. Meron ng bagong 5-inch TFT display na dating makikita lang sa mga big bike ng Honda. Ngayon, nasa scooter niya. Medyo malabo kasi may plastic ba. Pasensya na. Alright, so dito ang ating tachometer, speedometer sa gitna, clock sa upper right, fuel indicator sa lower left, menu at settings button sa lower right, trip meter, at iba pang information dito sa gitna. Tulad niya, nakababa yung side stand, kaya may icon dyan na side stand yung motor. Meron tayong bagong joystick sa kaliwang switchgear. Itong gagamitin natin para ma-operate yung dash. Pindot pa kanan. Ayan, makita natin ang trip E at average fuel consumption ng motor. Sa baba, ang ating reset trip meter. Settings button, yan, ito na. Function, di na importante yan. Display. Yes, display type. Pwede natin gawing bar, circle, o simple. For example, dito circle. Yan, ganyan yung tsura niya. Hindi ako sanay. Parang kulang. Balik natin sa default. Brightness, pwede yung adjust. Pwedeng auto or manual. Pwede mong gawing white yung background nito. Pwede. Favorite info. Pwede yung adjust dyan. Favorite switch. Dito sa general, meron dito date and time, unit, language. At eto na. Para sa RoadSync version, pwede nyo nang connect ang cellphone nyo sa pamamagitan ng RoadSync app. Download nyo lang to. Pwede sa Android at iOS. Sa ngayon kasi nakakonect yung CB natin. RoadSync din kasi to. Palitan natin. Change motorcycle. Add new motorcycle. Puro big bike to. Meron kayang PCX. Ayun, meron. Isang click. Next. Yun na, nakita nyo na. Honda BTU. The Bluetooth device is now successfully connected. Pakita ko lang sa inyo kung paano gumagana RoadSync. Main function nito, meron na kayong navigation na naka-integrated sa dash nyo. For example, pupunta tayo ng... Saan pa pwede pumunta? Honda Safety Driving Center, for example. Ayan, ganyan lang siya. Ito na yung navigation nyo. Hindi siya yung navigation na buong screen sasakupin niya. Hindi. Ito maliit na portion lang ng screen nyo. Ito maliit na portion lang ng dash nyo. Sa una nakakapanibago kasi sanay tayo sa mga Waze cellphone natin, Google Maps. Tapos dito ganito lang. Pero malaking tulong na rin to. 30 kilometers to the destination. Meron ding music. Na kailangan nyo pa i-set. Din na natin gagawin niya. Mas maganda gamitin to kapag naka-pair sa mga intercom. Ano pa bang pwedeng makita dito? Weather. So yun lang. Para mabalik sa default display natin. Hold nyo lang to sa kanan. Yan siya. Babalik na siya sa ganyan. For our cockpit, wala na po yung nakasanayang nating chrome handlebar. Meron na siyang cover. Tapos, imbis na chrome black na siya,
Ito pwede nyo pa rin tanggalin to Pero ako kung tatanungin nyo, mas gusto ko yung kita yung chrome handlebar kaysa sa may cover. Tsaka marami ako na ilalagay, lalo na Insta360. Sa kanan ay ang ating idling stop system. Halos katulad pa din ng dating PCX ang right handlebar. Malaking hazard button at ignition switch. Hindi po adjustable ang mga levers natin. At may decent na laki tayo ng salamin. Parang ito pa rin yung dati. Sa kaliwa naman ito na. Yung switch gear na nakikita natin sa mga big bike ng Honda ay nilagay nila dito sa PCX. Meron tayong switch para sa passing light at high beam. Traction control! Yes! Sa bike na to meron tayong traction control na dating nakikita lang natin sa mga big bike. Pwedeng patayin to. Hold lang natin itong button na to. Makita na siya dyan. Joystick for our display. Businang flat. Siguro ako lang pero hindi ko gusto yung bagong switch gear ng Honda. Masyadong compact, malilit yung mga button at mahirap pindutin. Sa kanan, hayahay buhay mo Malaya mo siyang napipindot ng walang problema. Ito kakapain mo lalo na pag may gloves ka na. Parang hindi proportion Malalaki dito sa right side. Tapos biglang ganito sa left side. Suspension natin sa harap, ganun pa rin, walang nabago. Gumagamit pa rin ng conventional telescopic fork na may 3.9-inch travel. Single 220mm disc sa harap na may 2-piston Nissin calipers at equipped with ABS. So sa mga sudden at emergency brake natin, at least may alalay tayo. Radiator cover, swing arm, fender, maging exhaust cover, walang nabago. Ganun pa rin sa dati. Pero pagdating sa suspension natin sa rear, meron ang basong twin shocks natin. May pinagbago kaya sa performance kumpara dati? Malaman natin mamaya. 13 inches alloy wheels sa likod na may pagka golden brown. Gumagamit ng stock turn na IRC 130/70 dito sa likod at 110/70 dito sa harap. Side stand kill switch, nandun pa rin, hindi mawawala yan. Okay na tayo dito sa garahe. Sa kalsada naman tayo. First ride sa bagong PCX 160. Ganda pa rin ng PCX, no? Matte black tapos gold emblem. Pero alam niyo kung akong tatanungin nyo, pag sinabing PCX white talaga, dude, sobrang ganda nito sa white. Kaya napa-white PCX ako nun kasi kakaiba Ang linis tignan. Parang tumaba yung pisngi niya, no? Siyempre, babagayan natin yan ng black Sexaga. Bagay, di ba? Matte black helmet, tapos matte black na motor. Hindi pala ito yung unang upo. Siguro pangalawa to. Yeah! Ba natin. Seat height ng bike is 764mm. Yung tong normal riding position natin. Pag straight natin legs natin, yung itsura natin. Mababa yung legs ko, 34 inches inseam. At yung tong tindigan ko sa bagong PCX. Ano masabi nyo? Ang haba, no? Kaya gusto ko ng PCX Diyan lang ako para safe. Tapos tara na. Kanan nga tayo dito. May iba naman yung ruta. Riding position natin dito sa motor. Relax riding position given nasa scooter tayo. Halos ganun pa rin ang dati, walang nabago. Yung upuan natin medyo hindi ako ganun kakomportable. Yung likod ng puwet natin para ba tayong may sandalan. Kumbaga naka-scoop yung puwet natin sa upuan ng PCX. Pero wala tayong masyadong room para magkalikot At the same time, yung leather kasi niya, nakita nyo yung spacing ng leather sa upuan. Yung sinasabi ko sa inyo parang stretch mark. So tendency nag-slide yung puwet natin. Wala masyadong grip yung upo natin. Alam niyo yun. Pagkais naman kayo sasabit yung likod ng puwet nyo. Para bang wala tayong masyadong choice kapag gusto nating mag-adjust ng upo. Ilang napansin ko sa kanya, handlebar natin medyo mababa to kumpara dun sa nireview natin kamakailan lang, yung NMAX. Nakapanibago yung cockpit natin. Sipin nyo, isang taon ako naka PCX, puro blue background dash yung nakikita natin, tapos chrome handlebar. Ngayon ganito, pero habang tinitigan ko siya, iba pa rin talaga tama kapag naka-chrome handlebar. Kumbaga doon ay ibang PCX Halos karamihan ng mga scooter may cover. Pero kaganda doon, pwede yung tanggalin. O legs natin, relax naman. Medyo makipot yung room ng apak natin. Pero vertically pwede nyo adjust yung sapatos nyo ganyan. Pero yung width niya, masyado siyang makipot Tapos kapag mag-stretch naman ako ng upo, ganyan. Ang galing ko, hindi niya masyadong makita yung footboard bandang harapan. Kasi natatakpan itong cowling na to. Para sa akin ang PCX kasi lalo na itong 2025, hindi siya mukhang 160cc. Mukha nga daw jet ski sabi ng iba. Pero dude, hindi mo maipagkakaila ang ganda ng PCX. Napaka-elegante tignan, no? Pansin ko lang din dahil sa tangkad kong tao, may time na alam mo yun, naka-slouch ako. May pigaan time. Nung in-start natin siya kanina dun sa unang upo, pansin ko sa kanya medyo vibrate yung idle niya. By the way, same engine to ng dating PCX. Kahit pa paano kabisado ko yung pakiramdam ng takbuhan at makina nun. Tapos biglang talon sa Giorno na 125. Medyo kalmado kasi yung Giorno pagdating sa idle Tapos talon ulit sa PCX. Ayun, naramdaman ko na naman yung vibration. Pero once na running na kayo, suot na yung pakiramdam
Traffic light tayo, naka-on ang idling stop system. Automatic mamatay yung makina para ma-conserve niya yung fuel consumption ng bike. Mas tipid, diba? Siya mahaba yung seat height ng motor 764mm. Pwede na rin para sa mga average height. Play natin, liwanag Napakasimple lang para mag-engage ulit yung engine natin. Huwag na natin start. Twist ulit yung throttle. Okay na yan, under na kayo. Yun tatay naka R1. 15.8 horsepower bike. Alam mo yung power band ng PCX, hindi bitin Maganda gamitin for the city. Tipid, isa sa mga focus nila fuel economy Reliable bike, dahil Honda to. Kung saan ka makakabili ng mga parts nito, mga accessories and all, pag magpapa-PMS kayo. Tsaka gusto ko sa kanya yung seat storage niya napakalaki. Bumiyay tayo ng papuntang Bicol, punong-puno yung seat storage ko, mga camera ko, damit. Dito nakalagay. Halos di mo na kailangan mag-top box dito Overtaking power ng PCX, pakita ko lang sa inyo. Okay, go. Pwede na. Medyo maghihintay ka pa ng onte. Ay, stretch ko lang yung legs ko. Suspension natin sa likod, yung dati ko kasing PCX medyo malambot. Ito medyo naging stiff siya ng onte, which is mas okay para sa akin. Sa harap, given matagtag conventional forks. Braking power, dahil sobrang bago pa ng bike, ganda ng kagat, sarap sa pakiramdam. Ito tayo dito, may gusto lang akong i-point out sa inyo. What we don't like about the bike. Medyo marami-rami ito. Unang-una kung gaano ka-hassle magbaklas ng fairings ng PCX. Naalala nyo dati sa channel, nagsalpak tayo ng mga accessories sa kanya. Ilang clip yung nabali namin kakabaklas ng fairing na to. Medyo masakit sa ulo to. So kung magbabaklas kayo, maglalagay kayo ng busina, MDL, hindi po siya ganun kadali. Wag kayo magdi-DIY, panigurado may mababali dyan. Pangalawa, yung bagong pinagmamalaki ng Honda, ang RoadSync. Malaking tulong to kasi integrated na yung turn-by-turn navigation natin dito. Hindi ko na kininig yung cellphone ko kasi pinakita ko naman sa inyo kanina. Pero kasi, pansin ko lang sa kanya, hindi siya ganun ka-accurate. Kung nanonood kayo sa channel, panigurado alam nyo na mayroon tayong CB650R. Meron din yung RoadSync. Siyempre, may mga time na ginagamit natin yung RoadSync. Pero iba pa rin talaga kapag nasa cellphone o kaya naman nilalagyan ko ng maliit na navigation, yung nakikita nyo lagi sa handlebar ko. So yun, kailangan pa ng onting pino pagdating sa RoadSync ng Honda. Susunod, itong bagong switchgear nila. Pasensya na kayo pero hindi talaga ako fan nito. Ang lilit kasi ng button, tapos sumasabay pa sa curve nung style ng plastic na to. Ayan Dati kasi katulad to ng hazard button na malaki tsaka nakusli ng ganyan. Kahit di ka nakatingin, alam mong mapipindot mo siya. Ito kakapain mo talaga. Lalo na kapag naka-gloves ka. Ang hirap malaman, kailangan pang tumingin-tingin sa kanya. Isang taon na ang CB, hanggang ngayon naninibago pa rin ako. Pero sa switchgear to ng CB. So, yun. Ano pa ba? Siguro yung pito. Yung Giorno kasi medyo pa-L na yon. Madali maglagay ng hangin kasi pa-side. Sana gano'n na lang din ginawa nila dito. Ito pa rin yung katulad ng dati. At lastly, itong upuan na to, hindi ako komportable dito Other than that, mukhang wala na. Fuel consumption ng bike, by the way, is 44.8 km per liter. Medyo tipid. Nakita nyo naman yung riding style natin kanina, hindi tayo masyado naipit sa traffic. Piga akong piga, so yun yung fuel consumption natin. Tsaka pala guys, malalaman nyo may traction control yung PCX nyo kapag meron kayong sticker nito, Honda Selectable Torque Control. Para sa taong galing sa PCX dati, may posibilidad ba na balikan ko tong motor na to? Mukhang malabo. Hindi ako fanatic ng mga bagong feature na nilagay sa kanya. Sa mga nakakuha na ng bagong RoadSync, let me know your experience para malaman din ng iba kung anong mga na-encounter nyong issue, anong mga nagustuhan nyo sa kanya, at kung ano-ano pa. So dito na lang muna tayo. Buti maganda ang panahon ngayon, kahapon magdamagang ulan, at makikita pa guys. See you po sa next content.